Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Mukhang meron na naman po magluluksa sa House of Representatives dahil po naglabas na po ng resolution ng Supreme Court na sinasabi nila na unconstitution po ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung inyong maaalala, nung niriman po ng Senado yung article of impeachment pinasa ng mga congressman, ng mga tukmol na yon, ibinalik nila instead na i-dismiss kagad yung article of impeachment. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi daw maganda kung i-dismiss kagad agad forthwith yung article of impeachment. Ang ginawa po nila, ibinalik nila sa House of Representatives yung article of impeachment dahil may mga katanungan sila na kailangan mo nang linawin tungkol dun sa article of impeachment. Tulad nung anong nangyari doon sa unang tatlong impeachment complaint na, na isinampa sa House of Representatives. Bakit kumbaga hindi yun na inaksyonan, inupuan kagad. At yun din naman yung tinatanong din ni Vice President Sara Duterte. Kaya tumakbo sila sa Supreme Court para questionin kung dumaan ba sa tamang proseso or kung constitutional ba yung ginawa ng House of Representatives. So ito po yung naging sagot ngayon ng Supreme Court dahil kung inyo maaalala uli, naglabas din sila ng kautusan na pinasasagot yung House of Representatives tungkol dun sa naunang tatlong impeachment complaint. So parehas lang naman yung tinatanong ng Supreme Court tsaka ng impeachment court tungkol dun sa article of impeachment. Ang nangyari nga lang, hindi po lahat ng tanong ng Supreme Court sinagot po ng mga tukmol na congressman po natin. So ilan lang yung sinagot nila ron. Pero yung mga basic na tanong tulad ng anong nangyari dun sa unang tatlong article of impeachment, kung yan ba dininig, at anong committee ba yung humawak dyan, kung nabasa ba ng mga congressman yung mga affidavit or yung mga complaint o yung mga kung ano man yung nakasaad doon sa article of impeachment, lahat yun tinatanong, ngunit hindi po sinagot ng House of Representatives. Humingi pa sila ng tulong niya sa Solicitor General para sagutin yung mga tinatanong ng Supreme Court. Kaya siguro, isa yon sa mga dahilan kung bakit naglabas po ng kautusan o nagbigay na po ng hatol ang Supreme Court na sinasabi nga po na unconstitutional po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, ngayon po, mukhang makakatipid po ang ating gobyerno dahil ang estimate nga po nila dyan, kagastos po ang gobyerno ng 600 million para lang po sa impeachment trial na minamaliit pa nga ng isang congressman na barya lang naman daw yung 600 million na matitipid compare daw sa katotohanan ng lalabas kapag natuloy yung impeachment. So ito, panoorin po natin itong naging sagot po ng Supreme Court tungkol sa resolution na dinideclare pong unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. So, yun po. Unang-una po doon yung one year bar po na kini-question nga rin po ni Vice President Sara Duterte, ikinatigan po ng Supreme Court. Dahil nga sa rules po ng impeachment, isang beses lang po pwedeng mag-file ng impeachment. Ang nangyari kasi, di ba, apat yung ipinail na impeachment. So, hindi inaksyonan yung una, ang inaksyonan yung pang-apat. So, doon pa lang may problema na. Kasi kung yung unang ipinasa ay inaksyonan, dapat hindi na tumawid yun sa pang-apat. So, doon po na nabigo po yung, kumbaga hindi po sinunod ng House of Representatives yung one-year ban na sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na nandun naman talaga sa proseso ng impeachment. I quote, "Our fundamental law is clear. The end does not justify the means." Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means.
even for impeachment. End of quote. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting. So yun po, dineclare na po na unconstitutional po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito po ang pinakamasakit sa mga tukmol na congressman natin. Unanimous po, yun ang yung decision po ng mga judge ng Supreme Court. So, yun po yung nagpapatunay na hindi po talaga dumaan sa due process, sa tamang proseso, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, kasi kung kahit man lang siguro dyan, tatlo, apat na judge nag-object para sabihin dumaan sa tamang proseso, hindi po unanimous. So, lahat po ng judge, pumanig po doon sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, sasabihin na naman ni Dilima rito na yung ibang yung Supreme Court judges diyan appointed daw po ni Pangulong Duterte. Hindi po. Yung iba po diyan si hawak pa ni Pinoy, si Pinoy pa po yung nag-appoint diyan. Yung iba naman diyan siguro baka si Marcos ang nag-appoint diyan, baka may nag-retire na diyan. So baka si Marcos na yung nag-appoint. So ano man yung mangyari, unanimous decision po. So lahat po ng Supreme Court judges naniniwala na hindi dumaan sa tamang proseso, walang due process nangyari para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tapos yun nga, kinatigan din po yung 1-year bar na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. So, kumbaga lahat ng mga nakitang technical na mali sa impeachment, kinatigan po ng lahat po ng Supreme Court judges. Noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Yun ang masakit doon para sa mga tukmol na congressman. Sinasabi rin po ng Supreme Court na wala pong jurisdiction ang Senate para ipagpatuloy kasi nakapag-convene na yung mga senator judges, di ba? Impeachment court na sila, kumbaga na-activate na, nakabili na sila ng mga nakapagpagawa na sila ng mga magiging attire nila kapag sila naging judge na. So, yun ang masasayang kasi hindi magagamit yung kanilang mga uniform, yung kanilang magiging costume sa impeachment trial. So, sinasabi ng Supreme Court na wala raw jurisdiction ang Senado para ituloy pa yung impeachment. Yan ang tanong ngayon dito, kung susundin ba ng Senado yung kautusan ng Supreme Court na wag nang ituloy yung impeachment. Kasi malamang itong mga tulongges na congressman natin, hindi papayag yan na hindi matuloy. Isisigaw pa rin nila dyan yung forthwith na kailangan ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, sigurado tayo dyan, mag-iiyakan yan para kumbinsihin si Chis Escudero na ituloy pa yung impeachment. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. That any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2020. So yun. So meron pa palang pakakonsuelo de bobo ang ginawa ng Supreme Court na sinasabi nila na pwede pa naman daw kayo mag-file uli ng impeachment para sa mga tulongges na congressman, yung mga unang nag-file ng impeachment, pati yung mga sumunod, huwag kayong masyadong malungkot dahil mag-antay lang daw kayo ng February 2026, pwede kayong mag-file ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So sa ngayon po, ito po ay panalo para kay Vice President Sara Duterte. Makakatipid po ngayon ang ating gobyerno ng 600 million at mag-iiyakan pa rin po yung mga dilawan, loyalista at ang mga sympathizer ng NPA. So maraming salamat sa panonood.
Ingat po kayo lagi. God bless.